Okay, meron akong nabasa ditong question. Pwede na po ba akong mag-file ng money claims? 32 years na ako sa company, pero 54 pa lang po ako. Thanks. Okay. Yung money claims na sinabi ko doon sa isang nag-comment, sabi niya kasi magpa-file siya ng retirement pay, papaano ba yung gagawin niya? So sabi ko mag-file siya ng money claims sa DOLE. Okay. Ngayon, eto namang nag-comment, sabi niya magpa-file siya ng money claims, 32 years pero 54 pa lang siya. So, nung sinabi ko pong mag-file kayo ng money claims sa DOLE, ibig pong sabihin, may basihan dapat po yung kiniklaim ninyong monetary benefits mula sa employer ninyo. So, kung magpa-file kayo ng money claims, anong magiging basihan ninyo? 32 years in service, okay, pasok dun sa minimum na 5 years na service requirement under RA 7641, yung retirement pay. Pero yung age requirement, hindi pa po kayo 60 or hindi pa kayo pasok doon sa retirement age na nasa batas. So wala po kayong ma-claim na payment under RA 7641 na retirement pay. So wala pong magiging basis yung money claims ninyo. Okay? Ito namang isa, pag 20 years in service ka na po, pero wala ka pang 60 years old, applicable po ba yung money claims? Again, ang RA 7641 on retirement pay may age and service requirement. Yung age po between 60 to 65, yung service requirement po minimum 5 years. So kung hindi po ninyo na-meet yung dalawang yon, magkasama po kasi yon. Dapat magkasama, ma-meet niyo pareho. Kung hindi po ninyo na-meet ang kahit isa lang doon, ang ibig sabihin, kung na-meet niyo yung isa pero yung isa hindi po kayo qualified. Okay? Hindi po kayo qualified kasi kailangan magkasama po yon, age and service requirement. Hindi po siya or. Okay? Hindi po siya age or service requirement. Hindi po. Kailangan magkasama. Ngayon, tinatanong niya, applicable ba yung money claim? Syempre hindi. Kasi, may requirement ang batas. Kung hindi mo na-meet yun, saan mo ibabase? Ano yung pagbabatayan mo ng money claims na ipa-file mo? Wala. Maliban na lang kung may company policy kayo. Dito na papasok yung ano ba yung patakaran ninyo sa kumpanya. Okay? Meron ba kayong tinatawag na early retirement? Bakit natin nasabing early retirement? Sa batas kasi, 60 to 65 ang retirement age. Ngayon, kung sa inyong kumpanya, mas mababa, ang tawag doon, early retirement, kahit na ang term pa ng company ninyo ay mandatory retirement. Pero early retirement yon in the sense na sa law, 60 to 65, yun talaga yung retirement, pero mas mababa yung retirement age sa kumpanya, kaya early retirement. So may early retirement policy ba ang inyong kumpanya? Kasi kung wala, saan po ninyo ibabase yung inyong kiniklaim na monetary benefit? Saan po ninyo ibabase yung money claims na isasampan ninyong kaso laban sa employer? I-dismiss lang po yan. Eto rin, may makukuha po ba sa kumpanya kung ikaw ay nag-early retirement? Ang edad niya ay 55. Ano po yung company policy ninyo pagdating sa retirement? Kasi kung meron kayong company policy na pwede na kayong mag-retire as early as 55, yun po ang susundin natin. Pero kung wala po kayong company policy on early retirement, wala po kayong makukuhang retirement pay. Kasi under the law, 60 to 65 and minimum 5 years in service. Magkasama po yung requirement na yun. Hindi po siya or. Hindi po siya alternate. Hindi po pwedeng isa lang yung requirement na ma-meet ninyo. Okay. Dapat po age and service requirement. Ito naman, kung ang employee sa private company na na-employ ng 17 years nag-resign, mayroon bang benefits na money claim for the long service? Hindi pa siya 60 years old. Okay, 17 years, so na-meet na niya yung service requirement kasi minimum 5 years lang. Hindi pa siya 60 years old, so hindi pa siya entitled under RA 7641 on retirement pay. Ngayon,
may makiklaim ba siyang benefits or money claim for the long service? Ano pong magiging basehan ninyo sa ikiklaim ninyong money claim or benefits for the long service? Meron po ba kayong company policy na nagsasabing kapag 17 years ka na in service sa kumpanya, meron kang makukuhang ganitong amount or ganitong compensation or ganitong remuneration? Kasi kung wala po, and magfa-file kayo ng money claims sa DOLE, saan po ninyo ibabase yung money claims na ifa-file ninyo? Parang ganito po yan, no? Pag nag-file kayo ng illegal dismissal, saan po ninyo ibinase? Tinanggal ba kayo? Kasi hindi po kayo po pwedeng mag-file ng illegal dismissal kung patuloy pa rin kayo nagtatrabaho sa kumpanya. Parang ganun din po yun. Saan po ninyo ibinase yung inyong money claims kung wala kayong company policy at kung hindi pa ninyo na-meet yung requirements na nakaset under RA 7641 on retirement pay? So wala pong magiging basihan yung inyong complaint, i-dismiss lang po yan. Yung isang comment ding nabasa ko, sa Brilliant daw, hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niyang kumpanya, pero sabi niya sa Brilliant, walang separation pay na nakuha, 8 years in service. Ganito po yun, ano, yung separation pay, ang idea po kasi niyan, may termination na nangyari. Tinerminate sa employee, kaya nga separation. Tinerminate sa employee, kaya babayaran siya ng separation pay. Kasi tinanggal siya. Ngayon, may dalawang uri ng termination. Yung due to just cause or due to authorized cause. Under the labor code, alin ba sa dalawa yung may payment ng separation pay? Kapag tinanggal ka po due to authorized causes under the labor code, doon ka lang babayaran ng separation pay. So kung nag-resign ka, bakit ka babayaran ng separation pay? Hindi ka naman tinanggal ng employer mo. Ikaw ang kusa at voluntaryong nag-resign. So, bakit ka mag-expect ng separation pay? Maliban na lang kung sa inyong company policy, nag-resign ka, bibigyan ka ng separation pay, good, makukuha mo yon kasi nasa company policy eh. Or, nasa employment contract mo, nakasulat sa kontrata na pinirmahan mo, makakakuha ka ng separation pay kapag nag-resign ka. Nasa CBA ninyo, collective bargaining agreement, kapag may union sa inyong kumpanya. Or, company practice or tradition na tuwing may nagre-resign and umabot siya ng 10 years, 15 years in service, meron siyang tinatawag nilang, yung iba kasi ang tawag is pabaon, ganon. Yung iba naman ang tawag is financial assistance, ganon. So kung meron yun, company tradition or company practice, yun pwede kang makakuha. Pero kung wala yung apat na yun, wala pong separation pay o walang kahit anong financial assistance or pabaon na makukuha kapag ang empleyado ay nag-resign kahit ilang taon ka pang nagserbisyo sa kumpanya. Lalo na kung wala kayong company policy. Okay? Walang company policy, wala sa employment contract, wala sa CBA, wala ring company practice. Okay? Wala po talagang makukuha. Wala po sa labor code yon. Okay? Yung separation pay, kapag tinanggal ang empleyado based on authorized causes. Authorized causes, ano po ba to? Redundancy, retrenchment, closure, installation of labor-saving device, kapag may sickness or disease empleyado na incurable within 6 months. Okay? So, yun po yung mga example ng authorized causes kung saan mababayaran sa empleyado ng separation pay kasi tinanggal siya ni employer based on authorized causes.